Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Ako po si Pinoy Crypto Trader at sa video na ito ay atin pong pag-uusapan ang tungkol dito kay Pi Network. At ayan, base po dito sa Crypto.news, ang kasalukuyang presyo po ng Pi Network or Picoin ay nasa presyong 0.77 or 77 cents. At ayan, marami pong traders at investors ang nagulat sa malupit na pagbagsak ng presyo ng Picoin nitong mga nakaraang buwan. Yan, mula po sa halos $3 na presyo nitong nakalipas po na buwan ng February ay bumagsak po ito sa 0.79. At ito po ang nagdulot ng matinding pagkalugi sa maraming investors. Pero teka, yan, yung pinakamalaking tanong natin dito is may pag-asa ba pa talaga itong makabawi or makabangon ngayong buwan ng April? At maliban po dyan ay ano ang dahilan ng pagbagsak ng Pi Network at dapat ba tayong umasa ng bullish na paggalaw dito sa paparating na sunod na buwan. Kaya ayan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito. Pero bago po tayo magpatuloy ay pakibasa na lamang po ang disclaimer dito sa ibaba ng ating screen. Ayan, bakit nga ba bumabagsak ang presyo ng Pi Network? Meron po tayong pangunahing tatlong mga dahilan ayon po sa mga eksperto. At una ay yan po yung kawalan ng major exchange listings. Yan, isa po sa mga dahilan kung bakit bumagsak ang presyo ng Pi, yan, Picoin ay dahil hindi pa ito malawakang tinatanggap ng mga malalaking crypto exchanges. Kahit matagumpay ang mainnet launch nito nitong nakalipas na buwan ng February, karamihan sa mga sikat na crypto exchanges tulad po ni Binance, Coinbase, Bybit, Kraken at saka Upbit ay hindi pa rin ito nililista. Nakakagulat dahil isang survey sa Binance ang nagsasabing 85% ng mga sumagot ay gustong malista ang Pi Network. Pero bakit hindi pa ito tinatanggap? Isa sa mga dahilan ay ang pagsasabing scam umano ito ayon sa CEO ng Bybit. Siyempre, itinanggi ito ng mga developers ng Pi Network. Dahil dito ay naging mahina ang demand ng Picoin at maraming investors ang nawalan ng tiwala na siyang nagresulta sa pagbagsak ng presyo nito. Pangalawa ay ang token unlocks at ang dilution. Yan, ang ikalawang dahilan ay ang patuloy po na pagtaas ng supply ng Pi tokens sa market. Sa susunod na 12 buwan, mahigit 1.6 billion na Pi coins ang mai-unlock. At ano po ang epekto nito? Kapag marami pong bagong tokens ang nadaragdag sa supply, bumababa po ang halaga ng bawat token. Tinatawag itong dilution, kung saan nababawasan ang halaga ng mga hawak nating tokens dahil po sa dami ng lumalabas na bago sa market. Kaya kung wala pong sapat na demand, natural lamang po na talagang babagsak ang presyo. Pangatlo ay ang crypto market crash at saka macroeconomic factors. Yan, hindi lang ang Pi Network ang bumagsak nitong mga nakaraang buwan. Pati na rin si Bitcoin at iba pang mga altcoins ay sumadsad din. Isa sa mga dahilan nito ay ang pangamba ng mga investors sa epekto ng bagong tariff o buwis na gustong ipatupad ni Pangulong Donald Trump kung sakaling manalo siya. Gustong ipatupad ni Pangulong Donald Trump. Kapag may ganitong uncertainty sa global economy, mas nagiging defensive ang mga investors at madalas po nilang ibenta ang kanilang crypto assets para lumipat sa mas stable na investments tulad po ng gold at saka bonds. Ayan. Ngayon ito po yung pinakamalaking tanong dito na talagang gusto nating malaman. Ayan, may pag-asa ba talagang tumaas ang presyo ng Pi Network ngayong buwan ng Abril? Ayan, at meron po tayong price analysis dyan dito. Kaya yan po yung pwedeng sumagot sa katanungan ito. Ayan, meron po tayong tatlong mga indicators dito. Ang tinatawag po na ADX indicator. Yan, ang average directional index ay bumagsak mula sa 60 patungong 50. Kapag mababa po ang ADX, nangangahulugang ito na humihina na po ang downtrend. Ayan, ang pangalawang indicator po natin dito ay ang tinatawag na BB trend indicator.
Ito po ay ang Bollinger Bands Trend Indicator, kung saan ay nagpapakita na rin ng bullish divergence na isang sinyalis ng posibleng reversal o pag-angat ng presyo. Ayan. At ang pangatlo ay isa pong pattern dito sa chart na tinatawag na falling wedge pattern. Yan, ayon po sa technical analysis, ang Pi Network ay bumubuo ng isang falling wedge pattern na isang bullish signal sa crypto trading. Kaya base po sa mga datos na ito, maaaring umangat po ang presyo ng Picoin sa presyong 1.7980 ngayong buwan ng April. Kung saan ay kung sakaling magkatotoo po yan, ito po ay katumbas ng isang 127% na pagtaas mula sa kanyang kasalukuyang presyo ngayon. Ngayon is ano naman ang posibleng maging epekto nito para sa atin. Ayan, kung meron po tayong Picoin holdings hanggang ngayon or nag-hold pa rin po tayo ng ating Picoin, maaring hintayin po muna natin ang posibleng rebound bago po tayo magbenta. Ngayon, kung balak naman po nating bumili, maaring maghintay muna tayo ng mas malinaw na confirmation ng uptrend bago po tayo pumasok sa market. At panghuli ay lagi po nating i-monitor ang mga developments lalo na sa exchange listings dahil malaki po ang epekto nito sa presyo ng Picoin. Ngayon is ang masasabi ko naman dito ay ang Pi Network ay isa po talagang controversial pero promising na cryptocurrency. Malaki po ang potential nito lalo na kung malilista ito sa mga major exchanges tulad po ni Binance at saka Coinbase. Gayunpaman, mataas din ang risk dahil sa mga issue ng token dilution at kawalan po ng tiwala mula sa ilang mga investors. Kaya kung ikaw po ay isang risk-tolerant investor, maaring sulit po ang pag-hold ng Picoin, lalo na kung makumpirma ang pag-angat nito ngayong buwan ng April. Pero kung nais mo pong maglaro ng mas ligtas or safe, mas mainam po na maghintay ng mas malinaw na confirmation bago po tayo pumasok dito. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.